花起舞影灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战日月阴怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中不有挣扎，扶风摇远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Mahal na prinsipe. Nung 12 si Buji, nag-aklas ang hangganan sa tip. Ang tribo ng Nanrong at Beirong ay naglaban dahil kapwa nilang nais makuha ang ilog. Yung mga malapit sa hangganan ay nasalanta. Nagpunta siyang mag-isa. Inakala ng lahat na hindi na siya makababalik. Sa loob ng 3 araw, ang dating magkaaway na mga hari ay naging sinumpaang magkapatid. Paano nangyari yun? Nung 14 si Buji, nag-aklas si Prinsipe Lianjiang. Tinangka niyang patayin si Buji at agawin ng tron. Isang gabi, nagbigay ng salo-salo si Prinsipe Lianjiang. Dumating si Buji. Matapos ang pangatlong saro ng alak, sinubukan niyang lasunin si Buji. Binigyan si Buji ng saro. Ngunit pagkainom, si Lianjiang ang namatay. Sa kahihiyan, hindi siya makaharap sa kanyang ninuno. Mula simula hanggang matapos, walang dugong tumanak. Mula noon, naging tanyag na siya. Si Prinsipe Buji, napakawalang awa. Nais mong malaman kung paano niya nagawang mag-isa? Maaaring dahil kay Xiaoshu? Anak, sa wakas umuwi ka na. Ina, si Ama hindi makararating. Abala siya sa kaharian. Basta nandito ka. Ang tiyo mo, nakasalubong mo ba? Hindi. Matagal ng panahon. Ganyan pa rin ang itsura ng mukha mo. Kapag sumisimangot ka, tumataas ang kilay mo. Ngunit ang mga suliranin mo, tila mas mabigat na sa ngayon. Matagal ko kayong napabayaan. Paumanhin. Makaalis na kayo. Ikaw, nasa wastong gulang ka na para magpakasal. Mapapanatag ang taong bayan kung may anak ka na bago ka maluklok sa trono. May nagbabadyang gulo sa hukuman ng imperyo. Si Prinsipe Yi sa ngayon ay malaki na ang hukbok. Hindi na magiging madali ang pagiging hinirang na prinsipe mo. Kung may mag-aaklas sa'yo, kaya mo ba silang salakin? Aking ina,
Huwag po kayong mabahala. Ang tangi kong ipinag-aalala ay ikaw. Nauunawaan ko po ang damdamin ninyo. Alalahanin ninyo ang inyong kalusugan. Akong bahala sa ibang bagay. Nais kong pakasalan mo ang pangalawang prinsesa ng kaharian ng Xuanji, si Folian. Kapag natali ka ng kasal sa Xuanji, mapalalakas mo ang iyong katayuan bilang hinirang na prinsipe. Narinig ko, nasa lungsod na raw siya. Kapwa kayong nasa tamang gulang na upang magpakasal. Iniisip ko, ito ay hindi na dapat ipagpaliban. Ina, kaunting panahon pa. Kung mayroong babae na talagang kinagigiliwan mo, ayos lang dahil maaari kang magkaroon ng kahit ilang abay. Ngunit, ang susunod na emperatris ng Tianchuan, kinakailangang si Prinsesa Folian. Kamahalan! Ito, isubo mo. Kamahalan! Ang lakas niyo pong Kamahalan, kumain ko po. Nga rito. Ito. Ito pa po. Kamahalan. Kamahalan. Mahal na prinsipe. Bakit, ano yun? Mahalaga pong pag-uulat. Natiya ko na po. Si Prinsesa Folian ay lumabas kasamang hinirang na prinsipe kamakailan. Naunahan pa ako ng isang yon sa pagharap kay Prinsesa Folian. Huwag po kayo mag-alala. Kahit na itinakdang ikasal ang prinsesa sa hinirang ng prinsipe, wala pong kasulatan ng bagay na yon. Kailangan lang pakasalan kung sinong nasa trono. Wala pang katiyakan kung sino mauupo sa trono balang araw. Dahil ang hinirang na prinsipe ay bumisita na, kayo po ay hindi na kailangan pang maghintay. Kung karaniwang babae lang ang lumapastangan sa akin, mauubos ang kanyang buong angkan. Ngunit langit na mismo ang nagpadala sa akin kay Prinsesa Folian. Dahil dito, si Prinsesa Folian mapapasa akin. Sinungaling! Nahanap mo na ako. Kung patas lang tayo sa laban, sinaktan na kita. Ganon? Sige, hindi ako lalaban. Wala akong ipagagawa sa inyo ngayong araw. Huwag kang sagabal dyan. Nagpapaaraw lang ako. Paano naging sagabal? Nagtatago ka sa silid mo kamakailan. Akala mo hindi ko napansin? Nais ko eh. Iniiwasan mo siya? Hindi kita maunawaan. Kayo ba may ginawang bagay na hindi maaaring pag-usapan? Ano? Hindi ah. Anong sinasabi mo? Hindi talaga? Hindi nga. Bakit ka namumula? Kailan ako namula? Karaniwan ito dahil malusog ako. Diyan ka na. Si Prinsipe Wujie ilang taon nang nawala rito. Hindi ba ako ang nagpapatakbo sa kaharian? Bakit ang mga tao sabik na makita siya?
Hindi nga nila alam ang itsura niya, ngunit parang ginagawa nila siyang bayani. Tama po. Ang dating nagawa ni Prinsipe Wuji ay naaalala nila. Pati ang emperador ganun din. Sa lumipas na taon, ano kaya ang natutunan niya sa Xuanyuan? Sino may alam? Hindi kaya dahil ang aking ina ay nagmula sa mababang katayuan. Wala siyang binatbat sa dating emperatris ng Tianchuan. Nais nila akong ibaba. Hindi maaari. Anong ibig niyong sabihin? Imbis na umupo lang ako rito, mabuti pang kumilos na. Bakit nandito ka na naman? Ako ang dapat magsabi niyan. Uy, anong ginagawa mo rito? Nandito ka ba para matikman ang matamis na labi ng isda? Anong isda? Ang labi ng isda sa bundok ng Berdeng Perlas ang pinakamalaman sa lahat. Mapalad ka. Sumama ka. Mag-iihaw ako. Ayoko yun. Uy, sandali. Masarap ba? Ayos lang. Dahil nasarapan ka, paano mo ko babayaran? Babayaran kita? Sige. Ito kayang tinik ng isda. Aba naman. Simot na simot at napakalinis. Walang natirang laman. Ayaw mo pala nito. Ang takaw mo. Sige. Itatago ko bilang tanda ng ating pagmamahalan. Dumating na. Halika. Dito tayo. Anong lugar ito? Ang tugatog ng muling. Dito ginagawa ang mga ritual ng Jiangsun. Iisa lang naman ang itsura ng sambahan. Anong meron dito? Tingnan mo. Banda ron. Palagay siya sa'yo. Siya ang hari ng muli. Espiritu ng pagsasaka. Dinadasalan siya ng angka ng Jiangsun. Bihira siyang makita kahit ng maharlika. Ha? Anong ibig sabihin nito? May kinalaman sa ating dalawa. Sabihin ko. Ibig sabihin, maglalakbay tayo ng magkasama. Nang may dalisay, magiting at dakilang pagmamahal. Gawa-gawa mo lang yan. Kahit na matalino ako, hindi ko siya kayang utuin. Tama? Nagkasama nga tayo. Sa maraming pagsubok, marami akong karanasan ng lisanin ko ang Xuanyuan. Mga maganda at pangit. Ngunit, hindi ko alam kung sino ang tunay para sa akin. Hindi mo pa rin alam? Tama, hindi pa. Nang magkita tayo sa Xuanyuan. Magkasama na tayo. Naging reyna pa kita sa Taiwan. Kaya kabiyak na kita. Sinong asawa mo? Huwad na hari ka nga. Hindi ako naging reyna. Sabihin mo, ito ba'y tadhana na magkita tayo muli?
Wala akong pakialam sa tadhana. Tila hindi na kayang pigilan ang lihim ng kaharian. Dumating na ba ang lahat ng mga kinatawan? Opo, kamahalan. Dumating na po silang lahat. Kamahalan, alam na po sa buong bayan na dumating na si Prinsesa Folian ng kaharian ng Xuanji. Ngunit hindi siya nagpapakita. Kahit na sa emperador, wala rin pong balita tungkol sa tinutuluyan niya. Nakapagtataka. Ang kinatawan ng Taiwan at Yansha nagtungo sa palasyo pagdating nila. Dumating na ang prinsesa, ngunit hindi nagtungo sa palasyo. Kahit na may kawang gawa siya. Bakit hindi ito nababalita? Hindi kaya may ibang binabalak ang Xuanji? Kamahalan, narinig ko po. Si Prinsipe Yi. Siya mismo ang naisumundo sa prinsesa. Bakit ngayon mo lang sinabi? Si Prinsipe Yi. Hindi na siya mapakali. Kamahalan, ang kinatawan ng Tianxia at Taiyuan ay dumating na. Si Prinsipe Wan ng Tianxia at ang abay ng dangal ng Taiyuan. Tinatanong mo kung bakit hindi ako nagpakita? Hindi ko po maunawaan, kamahalan. Bakit sila ipinatawag ng kamahalan dito sa kaharian ng Tianxuan? Talagang nakapagtataka ito. Alam mo, kung tungkol na naman sa kasal yan, huwag ka na mag-atubili pa. Huwag po ninyo sabihin yan. Ang kasal po ninyo ay mahalaga sa kaharian. Kahit ayaw ninyo, hindi po ba tama lang na magpakita na kayo? Inip na ang taong bayan. Meron namang mas nais magpakita sa taong bayan. Bakit ko siya sasapawan? Kaya lang, ilang araw na nasa bayan si Prinsesa Folian. Ang mga pinuno pinag-uusapan kung bakit hindi mo siya sinalubong. Ako at si Folian, ipinanganak upang labanan ang kaguluhan ng paulit-ulit. Sumusunod lang kami. Wala kaming pinili. Tanggap lang. Sa katunayan, patas ang pag-ugnay sa inyo ayon sa pananaw ng mga taga Tianxuan. Lahat ng mamamayan ay inaabangan ng kasalang ito. Bakit po ninyo iiwasan ang pag-iisang dibdib? Ako ba ang inaalala mo? O si Folian? Kamahalan kasi... Si Prinsipe Yi kasi kumikilo siya sa magaganap na kasalang ito. Anong mapapala niya sa pakikialam? Mapapala. Ang mga bagay na pinipili ko ba, batay sa nakikita ko mapapala ko? Gaya ng kasalang ito, walang nagtanong sa akin kung ano ang nais ko. Nais ni Ina ang gintong Phoenix. Si Prinsipe Yi pinagnanasaan din ito. Habol lang nila ang gintong minahan sa kaharian ng Xuanji. Ano? Iniiwasan ko ba si Folian? O ang hinahangad nila? Saan po kayo patungo? Nalimutan mo na kung anong araw ito? Kay Zongyue? Kamahalan, dadalhin po namin si Prinsesa Folian dito. Hihintayin ko bang mapasakamay ni Prinsipe Yi ang Prinsesa Folian? Paumanin po. Malaki po ang hirap ninyo sa pag-aayos sa kasalang ito. Ang hinirang ng prinsipe, maiintindihan niya. Walang duda ron.
Ikaw si... Mahal na prinsesa. Bakit kayo nandito? Paano ang isang marilikang tulad mo tumira sa bulok na lugar na ito? Ako ang nahihirapan para sa iyo. Ang kakulangan sa pag-alaga ng Tianchuan, huwag niyo po sanang ipagdamdam. Paano niyo nalamang tumuloy ako rito? Ako ang pinuno ng imperial na hukbo ng Tianchuan. Walang nangyayari sa lungsod na hindi ko nalalaman. Pati lunggang pinagtaguan ng daga. Alam ko rin yon. Lalo na, ikaw si Prinsesa Folia na minamahal ng 5 kaharian. Prinsipe Yi, tiyak na nakakaabala ako sa inyong tungkulin. Kaya, hindi ko na kayo gagambalain. Paalam, Prinsipe. Paumanin. Narito ako upang ihatid ka sa palasyo. Sandali. Ang sabi ni Zhong Yue, huwag kang lumabas. Prinsesa, hindi kita sasaktan. Nandito ako upang ihatid ka sa palasyo ng Tianchuan. Maliban doon, dapat ka maganda para sa seremonya bukas. Bukas? Dadalo ka sa seremonya bilang kinatawan ng kaharian ng Xuanji. Nalimutan mo na? Naaalala ko. Sasama ako. Prinsesa! Chowling? Hanggang dyan lang kayo. Prinsipe, may humarang sa daanan. Ang lakas naman ng loob mo. Sino ka para harangin ako? Sa atas ng imperyo, narito ako upang sunduin si Prinsesa Folian sa palasyo ng mahal na imperatrice. Masusunod ang imperatrice. Dito po, Prinsesa. Tanging ang prinsesa lang ang pinaunlakan. Ang iyong alalay, hindi maaaring sumama. Prinsipe de, sabihin mo, ano ba talaga ang nangyayari? Pinagmadali niyo kaming magtungo rito. Hindi naman ito ukol lang sa pakikipag-ugnayan ng hinirang na prinsipe. Ang atas na ganito, ginagamit lang sa panahon ng digmaan, mga sakuna at pagsakop ng kaharian. Hindi pangkaraniwan ang usaping ito. Merong nangyaring kamalasan? Isa lang dati ang 5 kaharian. Ang kasaganaan ng Tianchuan ay umiiral kasama ng sa inyo. Nabalitaan ko ang mga pangyayari sa inyong kaharian. Kakaibang kaganapan, sakunan na hindi maipaliwanag ng inyong mga bandas. Totoo po yan. Ilang araw nang malakas ang ulan, umaapaw na ang mga ilog. Ito ay pambihira. Ang Tianxia, maayos naman sa lungsod. May mga ulat sa desyerto ng Gea na may mga nagtitipon. Tila naghahanda sila para sa kung ano. Mayroon ding nakakita ng mga nakalalasong putakti. Matapos lumaya ang 5 kaharian, nawala ang mga putakti dahil nagkaroon ng kapayapaan. Kaya nga lang, panay ang lindol sa Gea. Tila may bagay na nagpasimula nito. Ang mga putakti ang bantay sa libingan sa kailaliman. Walang makaliligtas kapag nakaharap ito. Kapag sabay-sabay nakawala ang ilang milyong putakti, maghahanap sila ng mga tao na kanilang mapapaslang. Nagkaroon din ng sakuna sa Xuanji. Sabi, biglang pumutok ang bulkan at bumulwak ang kumukulong putik. Karamihan ng ginto sa kaha ay natunaw. Kamahalan, nagmadali kaming magtungo rito nang dahil sa atas. Bakit si Folian hindi nagpakita? Nasaan ba siya ngayon? Pagbati, kamahalan.
Maliban sa bagay na ito, si Prinsesa Folian ay inaayos ang nalalapit niyang kasal. Mabusisi ang mga paghahanda. Kailangan siya ang umasikaso sa mga kinakailangan. Ipaalam sa kanya ang pinag-usapan natin, kaya ituloy na natin ito. Sa ngayon, iniisip ko ang mga nangyayari. Lahat tayo ay may pinagdadaanan. Matapos ang digmaan ng Xuanyuan, nahati ang mundo sa 5 kaharian. Ang kaharian ng Tianchuan ang namamahala sa lahat, at makalipas ang 1,000 taon, kahit may alitan at hidwaan, ang mundo ay nananatiling ligtas at mapayapa. Ang lahat ay umunlad. Ngunit alam nating lahat na ang kapayapaan hindi palaging mananatili sa 5 kaharian. Ang ikinulong nating puwersa, hindi mapakali at naghihintay na magiganti. Prinsipe De, may bagay na hindi dapat Sinabi ninyo, ang kagalingan ng Tianchuan umiiral sa lahat. Ngayong may mga nangyayari sa 5 kaharian. Dito, ano na ang nangyayari? Nanatili ang Tianchuan bilang puso ng 5 kaharian dahil ang dakilang puno ay pinagbubuklod tayo. Kaya lang, ang dakilang puno ay unti-unting nanghihina. Ang Tianchuan ay nahaharap sa pagkalipol kasabay ng puno. Baka naman, ang kalusugan ng emperador. Malakas ang kamahalan. Ang kanyang espiritual na gawain ay walang kinalaman sa nangyayari sa Tianchuan. Sa ganitong mga sakuna, kailangan gumamit ng mga matinding hakbang. Matalino kang babae. Naisip ko po, dito sa imperial na lungsod ng Tianchuan, hindi marami ang kahanga-hanga na katulad nyo. Bukod tangi kayo. Kahit po ngayon pa lang tayo nagkita, pakiramdam ko matagal na po tayong magkakilala. Sa 5 kaharian, tanging ang kamahalan lamang ang may tindig ng tulad sa inyo. Kaya napagtanto ko. Narinig ko si Prinsesa Folian, nagdadala ng kaligtasan at nagmamalasakit sa mga tao. Hindi ko alam, bukod sa maganda ka at may mabuting puso, matamis ka rin palang magsalita. Narinig ko nang gamot ka raw sa labas ng lungsod. Ikaw ang umasikaso sa mahihirap. Totoo ba yon? Opo. Maraming tao na ang namatay dahil sa sakit. Mga mahirap po sila. Nung magkasakit sila, walang pagamutang tumatanggap sa kanila. Kaya nga, ginawa kong tulungan sila. Bukod pa ron, pinapakain mo sila. Bukod sa panggagamot, tinuturuan mo rin sila. Ngunit hindi mo sinisingil ang lumalapit sa'yo. Kung lahat sila ay mahirap, ayos lang yon. Ngunit karamihan sa kanila ay nagpapanggap lang na mahirap. Kahit na mayaman ang kaharian ng Xuanji, lahat ng yaman na uubos din. Tama ba ako? Kamahalan, magkaiba po ba ang inyong pakitungo sa mahirap? Ang pagtulong ayon po ba sa katayuan? Siyempre hindi. Tingnan ninyo ito. Kapag nawala ang dakilang puno, ang kaharian ng Tianchuan ay tuluyang mawawala. Ang langit at lupa ng 5 kaharian ay mawawasak. Anong dapat gawin? May kalutasan pa ba rito? Kahit na hindi pa kayo ikinakasal, alam ng buong Tianchuan, itinakda ka na para kay Wuji. May mga bagay na dapat kong ipaunang sabihin. Ang pakikipag-ugnayan kay Wuji bilang kanyang magiging kabiyak ay isang malaking kaloob mula sa Tianchuan. Magmula ngayon, bawat kilos mo ay hindi na lang naaayon sa mga nais mo. Kinatawan ka na ng imperial na angkan. Ang iyong mata, tanging ang asawa mong si Wuji lang ang nakikita. Hindi maaaring may kasama kang ibang lalaki na kayong dalawa lang. Kahit na ito ay sa pagligtas ng sangkatauhan o sa paggamot.
Makaalis na kayo. Opo. Ang 4 na kaharian at ang sagradong lupa ng Xuanyuan, naroon ang kapangyarihan ng 5 elemento. Tanging sa pagsasanib ng mga puwersa upang buuin ang puso ng imperyo, natin malulutas ang suliranin pansamantala. Naunawaan ko na. Kaya pala sinabihan kaming dalhin ang kinasasakupang mapa ng aming kaharian. Tama. Sa ngayon, pinaanyayahan na ng emperador ang may hawak ng Xuanyuan. Ang Tianchuan, Taiyuan at Tianxia ay ibibigay ang kanilang kinasasakupang mapa. Ang pinakamahalaga, ang gintong mapa ng Xuanji na mula kay Prinsesa Folian. Dito. Magbantay ka rito. Kamahalan, ako nang papasok. Kung nasa loob si Zhong Yue, sumunod ka na lang po. Hindi mo kaya. Bakit? Hindi ka susunod? Nalulungkot ako para sa kababaihan ng mundo. Ang lalaki maaaring magkaroon ng maraming babae kung nais niya. Karangalan niya. Sa babae, kung mapalapit lang siya sa lalaki, huhusgahan na siyang malaswang babae at sira ng kanyang puri. Kapwang ipinagbuntis at pinakain. Bakit magkaiba ang turing? Mataas ang karangalan ng Tianchuan. Ang Xuanji walang hanggan ng yaman. Kapag natuloy ang kasal, mabubuklod ang 2 kaharian, karangalan at yaman. Hawak kamay. Kamahalan, kalakalan bang tingin niyo sa kasal namin ni Wuji? Naisip ba niyo na si Prinsipe Wuji baka iba ang nais pakasalan? Pinagdududahan mo ang pagpapakasal ninyo? O nagmamataas ka sa bansag sa iyong prinsesa ng 5 kaharian? Maraming babae ang nais mapangasawang hinirang na prinsipe. Dahil siya ang tagapagmana, ang magiging kabiyak niya dapat piliin ng buong ingat. Nung nagkakilala kayo sa kaharian ng Xuanji, hindi yun inaasahan at nagkataon lang. Kahit nagpapalitan kayo ng liham kada 5 araw, nagpapadala ng handog kada 10 araw. Sa antas ni Wuji, baliwala kahit ikaw ang prinsesa ng 5 kaharian. Kahit sa maharlik ang angka ng kaharian ng Xuanji, kung ayon ito sa antas, pumapangalawa ka lamang sa maaari niyang pakasalan. Salamat po sa paalala. Tatandaan ko po. Mula ngayon, sa palasyo ng Tianchuan, wala kang bansag na prinsesa ng 5 kaharian. Ikaw ay punong prinsesa ng abay ni Wuji. Bakit niya ginawa ito? Hindi.
Ang prinsipe at ang abay, nagpahinga na po. Si Prinsesa Folian at ang Imperatrice ay nag-uusap pa rin. May katagalan na. Ang prinsesa, sinundo ni Prinsipe Yi kanina. Sa kalagitnaan ni pinakuha ng Imperatrice ang prinsesa. Alam na ito ng buong palasyo. Ikakasal ang kanyang anak. Tinitiyak lang niya lahat ng bagay. At saka, may mga pinunong gagantimpalaan sa pag-ayos ng kasal sa pagitan ng kaharian ng Tianchuan at Xuanji. Malaking salapi yun. Tungkol po doon, nasa paano ng Imperatrice ang kapangyarihan sa buong mundo. Ngunit inaalala pa rin niya ang kinabukasan ng kanyang anak na si Wuji. Marami siyang iniisip. Wala siyang pakialam sa imperial na kapangyarihan o sa kayamanan ng mundo. Kaya lang, kung hindi niya iaangat ang sarili niya sa iba, maaari siyang mamanipula ng imperial na kapangyarihan at yaman. Kanina, kung hindi hinarang ng Emperatrice si Folian, malamang si Prinsipe Yi ang mapapangasawa niya. Tama po. Sabi nila, balak na Prinsipe Yi na mapangasawa si Folian upang lumakas ang puwersa niya. Si Prinsipe Yi lalong lumalakas ang posisyon niya, habang ang punong prinsipe ay walang suporta sa imperial na hukom. Ang mga pinuno hati na sa mga pangkat. Dito, sino po ang papanigan ninyo? Tiyak akong alam mo ang binabalak ni Prinsipe Yi sa'yo. Kung ano ang nais ni Prinsipe Wuji, tiyak ay makukuha niya. Maging ikaw. Ngayon, kung hindi kinakailangan, huwag mong harapin si Yi. Ako ba'y minamatyagan niyo? Ang imperial na angka ng Tianchuan ay talagang kinararangal. Maaari ka nitong iangat. Maaari ka ring pabagsakin. Dahil magiging punong prinsesa ka ng mga abay, aangat ka sa lahat. Mayroong kapalit na kabayaran. Magmula sa araw na ito, ang salita mo at ang galaw mo ay dapat walang mali. Tandaan mo, palaging may magmamatsyag sa galaw mo ng palihim. Araw at gabi. Dumidilim na pala. Dito ka na magpalipas ng magdamag. Nahihiya po akong gambalain kayo. Natatangi ka. Marami ang naghahabol sa'yo. Mainam kung dumito ka na muna. Gising ka na? Malakas ang puwersa ng itim na kapangyarihan mo. Nakakatakot. Kung magpapatuloy ka, hindi mapipigilan niya ng makataong lakas. Hindi ka natatakot na sa pagsasanay. Hindi ka na magising. Ang ingay. Paano ako matutulog? May daan ka maaaring likuan. Ngunit alalahanin mo, kapag tinahak mo yon, wala nang atrasan. Kung ganun, kumapit ka na sa akin. Hindi na dapat. Kaya ko na to. Dumating si Feihan. Kamahalan, meron ka pong panauhin. Ayoko.
Kahit ako ang panauhin mo? Tila, si Folian at si Prinsipe Wuji nagmamahalan. Kaya lang nagkahiwalay agad matapos nilang magkatagpo. Ilang taon na ang lumipas mula nun. Kung ibang tao, tapos na kaagad. Tama ka dyan. 10 taon na siyang nangangarap na makita si Prinsipe Wuji muli. Mabutit ganun din ang prinsipe. Hindi niya pinabayaan ang prinsesa. Sabi nila lahat ng pag-iibigan ay may hirap at ginhawa. Ngunit sa huli pag-ibig ang mananaig. Si Feyan? Siya ang tinutukoy mo? Kahit itim na mahika ang gamit niya palagi, hindi siya ganun kasama. Bakit ka naman niya tinuruan? Siya ang bumuhay sa akin. Noong pinaslang ang aking magulang. Pagbangon ko mula sa tinambak ng mga bangkay, halos patay na ako. Niligtas niya ako. Kinupkop. Tinuruan. Pati ang manggamot. Hindi pa tumulong si Feya ng walang kapalit. Kung pinasa niya sa'yo ang husay niya sa panggagamot, tiyak malaki ang naging kapalit. Anong binigay mo? 40 taon ng buhay ko. Huwag mo nang bilangin pa. Wala kang kinalaman doon. Wala ka ring magagawa. Nabubuhay ka ba upang magiganti?